ang Pilipino ay mabubuting mga tao. Mga taong makadiyos. Ang pruweba na sila'y makadiyos, lahat nga narili yung pumunta rito, basta ukol sa Diyos, naniniwala tayo eh. Yun ang pinakamagandang pruweba eh. O pumunta ka sa Japan kung paniwalaan ka ron. Nga. Ang Japan, kay laki-laking bansa, mas malaki sa atin eh. Hundreds of millions ang population. Hindi ganito karami reliyon eh. Bakit? Hindi sila masyadong makadiyos. Ang Pilipinas talaga sa lahat ng paraan, even in the international community, papatunayan ko, makadiyos ang bansang Pilipinas. Kaya, ang posibilidad na ang Diyos maglagay ng totoo sa Pilipinas, hindi malayo. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ngayon, kung may posibilidad na ang Pilipinas ay magkaroon ng mga taong sa Diyos sa Pilipinas, kasi pangako ng Diyos, isang bansa eh. Meron ba tayong katiyakan? Alisin natin yung posibilidad lang, kundi tiyakin natin. Meron talaga kaya dito sa bansa natin na magiging sa Diyos? Pakinggan nyo sa hula ni Propeta Zacarias. Ganito ating mababasa sa 8, versikulo 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino may sabi, mga kababayan? Hindi si Soriano. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan. Amen? Asan tayo? Walang makakatutol dyan. Magliligtas ang Diyos ng kanyang bayan sa lupaing silanganan. Ang Pilipinas sa direksyon ng mundo ay nasa silanganan. Nasa silanganan tayo o wala? Sabi nga ni Rizal, adios, patria dorada, región del sol querida. Perla del mar de oriente. Kita mo na, perlas ng dagat sa dakong silangan. Perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Sabi niya. Kaya, ang Pilipinas, perlas ng dagat sa dakong silangan. Di nasa silangan ba o wala? Nasa silangan. Ano ang pangako ng Diyos sa Biblia? Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Kaya may pagliligtas na darating sa silanganan. O ngayon, para makatiyak pa tayo, nasa silanganan tayo, no? Kasama tayo sa pangako. O para makatiyak, para maging mas maliit ang doubt. Anong klasing lupain sa silanganan? Pakinggan nyo sa Isaiah. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Kita nyo, bukod sa nakalagay silanganan, meron pang further definition. Luwalhatiin nyo ang Diyos ng Israel sa silanganan. Sa makatwid, kaya nga ini-emphasize, Diyos ng Israel, hindi taga-Israel itong luluwalhati. Yung iba kung magpakahulugan, baligtad. Yan sa Israel yan. Hindi nga sa Israel yan kaya liwa-liwanag dinidefine Luwalhatiin nyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel. Saan? Sa mga pulo ng dagat. Ang Israel ba'y pulo ng dagat? No. Hindi pulo ng dagat ang Israel. Kaya ito'y sa silanganan, mga pulo ng dagat. Ang tanong ko, mga kababayan, ang Pilipinas ba, mga pulo ng dagat o hindi? Kaya nga ang tawag Philippine Archipelago Kumbinsido na kayo, sa Pilipinas, may lilitaw na paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Amen? Bakit? Lahat ng definisyon sa Biblia, mababase sa mga pulo ng dagat. Tayo naman, hindi naman tayo pulo ng ng ilog Tama? Tayo pulo ng dagat. Perla del mar de oriente. Di ba? Di ba yun? Dagat? Asan tayo? Nandun tayo sa kalagitnaan ng dagat Pasipiko at ng dagat ng China. Tama o hindi? O kaya tama yung sabi sa Biblia, mga pulo ng dagat.